dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce in hand. Hello bro. Good evening bro. Magtatanong lang uli ako bro. Sige, go ahead. Anong tanong mo? Konting pasakalye muna. Ganito kasi, di ba nung Sabado nagtanong ako tungkol doon sa laying hand. Tapos, nung kasing gabi na yon, meron pa kasi akong dapat itanong pero alam ko na yun, na-topic na matagal pa yun about doon sa praying in tongues. Nung kasing Sabado ng gabi na yon, merong retreat yung mga kababaihan sa amin. So, merong mga nagto-talk. So, si Mrs. nag-aya, punta raw kami. Alam mo bang pagpasok namin dun sa room, ang topic yung praying with tongues at saka laying hand. Sabi tuturuan daw silang mag-praying in tongues, tapos habang nagle-lay hand sila. Para ba kung sabi ko, bakit ba ganito? Nagtanong ako sa punto por punto, tapos papasok-pasok ko sa sa retreat ganito yung topic. Ang ginawa ko, lumabas ako. Tapos si Mrs. naiwan sa loob. Tapos tinanong ko kung ano nangyari sa loob. Ang sabi raw, pinapipikit sila. Tapos pinagdarasal habang kumakanta yung Come Holy Spirit. Ganon. Tapos siya daw hindi siya pumikit kasi naiintindihan niya kasi nakikinig din siya kahapon Tapos, yun nga raw, lumalapit ng isa-isa. Tapos nagle-lay hand yung elder. Yung parang ganon. Siguro pinagdadasal. Pero siya daw hindi siya kinokontrol niya sarili niya, tinitingnan lang niya. Tapos, sabi ko, may nagsasalalala ba? Oo, meron daw. Sabi ganoon. So ngayon, nung matapos yun, to cut it short, lumabas na. So ipiniliwanag ko, bakit hindi ako naniniwala doon kasi nga itong mga natututunan ko rito, narinig ko ito. At sabi ko, wala namang turuan simbahan tungkol doon. Sabi ko ganoon. Tapos, nung ipaliwanag ko yun sa side ko, yung isang leader, yung isang household leader, sabi niya, nagpadala siya ng message sa akin kagabi, na curious daw siya sa sinabi ko. So, nag-research siya. Pinadalhan niya ako ng Catechism 2003. CCC 2003, ni-research ko kung saan galing yun So, yun yung tatanong ko ngayon bro, kung ano yung connection yun, kung may connection ba siya dun sa praying in tongues. Kasi ang alam ko, di ba, yung praying in tongues na pinagkaloob ng, yung gift of tongues pala, hindi naman praying in tongues na pinagkaloob, di ba? Yung gift of tongues is para di ba, para mamahayag ang mga apostol. Yes. Ganun yun. Yes. So, ito ngayon ang gusto kong, sabi ko, sige, tatanong ko kung ano ang tamang konteksto niyang CCC 2003. Okay. Tapos yung pang-isa tapos yung susunod niyan, yung isang na-research ko rin kagabi, yung 1 Corinto 14:14 and then the following verse, bro. Sige. Walang problema. At yung unahin itong 2003 ng CCC, ang sabi dito, grace is first and foremost the gift of the Spirit. Gift. Pag sinabing gift, hindi mo pa practicein. Okay? Who justifies and sanctifies us. But grace also includes the gifts that the Spirit grants us to associate us with His work. Okay. To enable us to collaborate in the salvation of others and in the growth of the body of Christ, the church. There are sacramental graces, gifts proper to the different sacraments. There are furthermore special graces, also called charisms.
after the Greek term used by Saint Paul in meaning favor or gratuitous gift, benefit. Whatever their character, sometimes it is extraordinary, such as the gift of miracles or of tongues. Charisms are oriented towards sanctifying grace and are oriented for the common good of the church. They are at the service of charity, which builds up the church. Yan. So, which builds up the church. Yung ginagawa nila nga shalama, hindi yung nagbi-build up ng church. Ang nagbi-build up ng church, yung evangelization. Ang nagbi-build up ng church, yung evangelization mismo. Gaya na ginawa ng mga apostol. Sila yung nag-evangelize. Kaso ang mga taong nandoon sa Pentecostes, taga-iba-ibang lugar. So iba-iba lingwahe. Paano sila makapag-evangelize kung hindi magi-intercede yung gift of tongues? Kaya nag-intercede ang gift of tongues na intindihan ng mga naririnig. Samantalang ginagawa ng mga charismatic, hindi naman sila naiintindihan. Actually, sinasadya pa nila para ipakita daw kunwari na may Holy Spirit sila, wala naman. Tapos sabihin, hindi na namin makontrol, i-possess nga kayo. Ayaw nilang tanggapin yon. Pangalawa, ano yung talatang binigyan bro? Unang Korinto 14? 14. Tandaan nyo itong gift of tongues, sabi ni Father Darwin, ito ay tunay. Pero yung ginagawa ng charismatic, na ganon, yun ang peke. Dahil hindi yun ang tunay na gift of tongue. Ang tunay na gift of tongue naiintindihan ng nakikinig sa kanila. Atin mo nang basahin mo na sinasabi doon sa Gawa 2 bago tayo magtuloy doon sa ano niya. Nasa ano yun ito. Atin basahin doon sa Gawa 2 muna. Sabi ganito. Nakakatipon silang lahat sa isang lugar na sumapit ang araw ng Pentecostes. Sana nanonood sila ngayon yung mga kasamahan mo. Walang walang ano-ano ay may ingay na nagmula sa langit at tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapos bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika. Iba't ibang wika. Pag sinabing wika, naiintindihan. Yung hindi wika yon. Ang tawag doon, bubbling. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Ngayon, yung mga ano ninyo bro, yung mga kasamahan ninyo nagsasabi na nakakapag-speaking tongues daw sila, try mo silang imbitahin na mangaral sa harapan ng mga incheck. Subukan natin kung maintindihan mo sila ng mga incheck. Yung talaga nasasabi na meron silang yung talaga nag-i-insist na meron silang gift of tongue Sige, kuha tayo ng mga bisitang incheck na hindi nakakaunawa ng Filipino language, kausapin nyo. Tingnan natin kung maintindihan ba nila kayo. Kung hindi sila maintindihan ng incheck, peke yung kanilang pagkiklaim na na speaking tongues daw. Gift of tongues. Kasi pag sinabing gift of tongues, kahit sinong nakikinig sa iyo, maiintindihan ka niya. Try natin. Sabi niya, may gift of tongue kayo? Sige, brother, kuha ko ng bisitang incheck. Kausapin mo. Tingnan natin kung maintindihan ka ba niya. Gamitin mo yung gift of tongue na sinasabi mo. Kausapin mo yung incheck. Kung maintindihan ka ba niya. Pag hindi siya maintindihan, peke. Bro Jando, ibalik mo nga yung kasing sinasabi nilang praying in tongues, bro, yung sa turo, kayo lang daw ni Lord yung nagkakaintindihan doon sa sinasabi mo. Pero ay hindi. Naging interesado ako diyan kasi kung babasahin mo yung yun yung unang Korinto 14:14, parang kailangan doon yung naiintindihan mo rin yung sinasabi mo Parang
Kayo na lang magbigay ng konteksto doon para mas maganda. Bro, nasa, Yes. nasa 2003 din yan. Nasa 2003 din yun eh. Basahin natin uli. Ayun yung Nandiyan 203. yung liwanag niya. Intindihin natin mabuti ha. Hindi, doon sa unang Korinto 14. Yun na nga, yung sa following unang verse, bro. Korinto, doon sa CCC 2003, pinaliwanag na yan. Na-research ko Ito, lang din kagabi kasi yan eh. Pansinin mo yung 2003 binasa ni Bro Jando kasi mabilis ang pagkabasa. Dahan-dahanin natin. Bro, ulitin natin, dahan-dahanin lang natin. Tapos bandang huli papaliwanag ko. Dapat intindihin kasi ng mga kapwa natin charismatic yan. Anuin natin yan, intindihin natin mabuti to. Delikado to. Pagka ano kayo, rito, no? Delikado siya na misinterpret natin. Basahin natin uli, bro. Bilisan mo lang yung bandang una, tas yung bandang huli, isa-isayin natin yung word. Grace is first and foremost the gift of the Spirit who justifies and sanctifies us. But grace also includes the gifts that the Spirit grants us to associate us with His work, to enable us to collaborate in the salvation of others and in the growth of the body of Christ, the church. There are sacramental graces, gifts proper to the different sacraments. Pause doon. Pag sinabing there are sacramental graces, nandun yun yung baptism, confirmation, mga ano yan sa sacrament natin, no? Mga gifts, different sacraments, sabi niya rito. So, yung mga grace yan, grasya yan ng Banal na Espiritu, galing doon, no? Okay, tapos ay tuloy natin. There are furthermore. Okay, there are furthermore special graces also called charisms, after the Greek term used by Saint Paul in meaning favor or Pause, ayan. Pause, bro. Ano yan? Yun ang sinasabi natin kay Saint Paul. Yung binasa natin sa unang Korinto kanina. Favor yon. Ito okay, tuloy. Gratuitous gift, benefit. Whatever their character, sometimes it is extraordinary, such as the gift of miracles or of tongues. Of miracles or of tongues. Okay, pause dyan. Tingnan mo ang sinabi niya. Ito, yung characters nun, yung mga favor na yan, mga extraordinary yan, katulad ng ng himala at nag-give of tongues. Ito yung ipabasa mo sa kaibigan mo. Pagkatapos mo nag-give of tongue, anong mangyayari dapat? Tuloy. Charisms are oriented towards sanctifying grace and are intended for the common good of the church. Yun. So may common good of the church. What is the meaning of the common good of the church? Sa lahat ng mga tao miyembro doon, may pakinabang siya sapagkat naintindihan nila, nung kumaintindihan mo yung doon sa pinabasa mo, doon sa gawa kanina, naintindihan nila, so nakapag-evangelize sila sa iba't ibang wika. Intindihin mo ito, for the common good of the church. No, and speaking of tongues kasi, although hindi naman ako, ayokong ano yan, dahil nga siyempre, hindi mo naman masasabing agad-agad demonic possession yan dahil kailangan yan, mo muna yan, i-diagnose. But, biblically bro, wala talaga ng speaking of tongues katulad ng ginagawa ng makasama natin na hindi naintindihan. So, may at halos ng mga exorcist priests, kung nakikinig, baka iparinig mo to sa mga charismatic nating kaibigan, mga kapatid, ang maging problema po dyan, wala sa Biblia talaga yan, and at the same time, ang maging problema dyan, yung mga exorcist priest, experience nila, yung mga nag-speaking of tongue, ito po makinig po kayo, no, mga charismatic, na hindi naiintindihan, ang nagiging problema, usually daw possess. Hindi po ako nagsabi niya na hindi naman po kami nag-aano rito, kundi ayon sa mga nagsabi ng mga exorcist priest. Possess ang mga nasa charismatic speaking of tongues. Pero dito sa pinabasa mo kanina, yung tungkol doon sa gawa at saka sa unang Korinto, yung lahat yung gift of tongues yan, but sabi niya for the common goods for the church. They are at the service of charity which builds up the church. So nakakatulong yung sa simbahan ang speaking of tongues kasi nga makikita mo kapatid, yung speaking of tongues kasi, paano siya maging kapakipakinabang sa simbahan?
Ibig sabihin, yung ginawa ng mga apostol na nagbigay ng iba't ibang wika, nag-gift ng ibang wika, yun ang gift of tongues. Kasi nga for the common good of church. Kasi kung ikaw nagsalita nga naman ng mga gift of tongues na hindi naintindihan, sino may pakinabang doon, bro? Tama? Intindihin natin. Yes, intindihin po natin mabuti kung parinig mo to sa mga, ako po charismatic matagal, pero sa pag-aaral ko, kailangan intindihin natin mabuti ang turo ng simbahan. Kasi doon tayo magbabase, baka tayo maligaw kasi. Kasi maraming mga charismatic nating servant leader, hindi naman talaga nag-aaral ng turo ng simbahan, Bible alone lang din sila. So, yun ang nakikita kong problema natin. Ako matagal ako sa charismatic. Yun ang nakikita kong problema. Hindi sila nagfo-focus sa turo ng simbahan, but kung may ganun din sila, Protestant style din tayo dyan, na kung anong nabasa sa Biblia, yun na lang. So nangyayari, pag na-misinterpret mo yan, pwede pala mag-speaking of tongue. Ayun na, gagawa na, misa magtuturo, which is hindi naman tituturo, gift nga eh. So, yung gift nga eh, gift. Tapos gift ituturo. Bakit mo ituturo ang gift? Di naman, doon pa lang, sablay na. And then, ang mangyayari dito kapatid, papasukan ka ngayon. Kaya yung mga exorcist priest, napakahirap daw tanggalin yung mga possessed na mga speaking of tongues. Bakit? Kayo mismo sa Lumen Gentium 12 ba yun o 14 na hindi bawal kang humingi nga ng extraordinary gift from the Holy Spirit. Bawal yon. Ibibigay niya yun kung gusto niya. Saan pamamagitan? Miracles at speaking of tongues sa iba't ibang wika ayon sa Biblia. So, yung siya lala, yung naman nating husga ng mano, there is danger. At yung pinabasa niya sa'yo, sabi mo sa kanya, kay brother, intindihin mo yan, brother. Ano nakalagay sa baba? With the common goods of the church. Ang speaking of tongue mo ba ngayon, may common good for the church o sa sarili mo lang? Sarili lang. Naintindihan mo ba, brother? Bro? Wala. Okay, walang problema sa akin. Ang habol ko nga lang yung Hello? Hello, tama ba? Tama. Narinig mo yung paliwanag, bro? Oh, bro, maliwanag. Ayun. Hindi, inaano lang natin yung side nila dahil diyan sa parang akala nila excuse na yon. Kaya nga pinapaliwanag natin yung mabuti. Kaya ako ganun ako eh. Specific ako sa mga term na ginagamit ng simbahan. Kasi isang term na maligaw ka dyan, delikado, pwede tayong mapahamak. So, yung term dyan sa bandang huli, for the common goods of the church, yun lahat ng miracles, speaking of tongues, for the common goods of the church. Kasi pag nag-speaking of tongues ka na yung shalala na sinasabi ko, walang common goods of the church. Brother Angel. Yes, bro. Ikaw naman sumagot doon sa tanong niya sa unang Korinto 14 kasi timpla ko muna ng Bro, John Rico na. Okay, bro. Wag ka muna naman sa John Do. Dahil papabasa ko yung kinakailangan may mabasa tayong talata. Para mabasa. Sige. Magtitimpla ka ba ng gatas? Yes, kasi nilapit sa tibayan dito, inaantok na. Sige bro. Sige. May ano ka, Brother Angel? Magandang balita, Biblia, Brother Angel. Paliwanag natin yung unang Korinto 14 kasi ang sinasabi diyan, kapatid, na iba't ibang wika, hindi yan shalala. Hindi yan babbling. Tandaan mo, una ang ginagawa ng mga kapatid natin na nagsashalala, kinupya sa mga protestante yan, hindi yan turo na simbahan. Anong verse, bro? Unahin muna natin ang unang Korinto 14, 2, kasi ito yung inaano nila eh. Unang 14, 2. 14 verse 2. Korinto 14, 2. Unahin mo yan. Basahin lang natin kasi wala si ano. Bro Romel, nandiyan ka? Wala si Bro Romel. Para maibigay sa basahin ko na lang. Okay, ang sabi rito sa unang Korinto chapter 14, sabi rito, ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay sa Diyos, nakikipag-usap pa hindi sa tao. Iba't ibang wika pala to eh.
Sapagkat walang nakakaunawa sa kanya, ngunit nagsasalita siya sa mga hiwaga ng tulong ng Espiritu Santo. Bro, iba't ibang wika to, bro. Makinig. Hindi yan Oo. iba't ibang wika na siya lala. Yes, So, hindi yan. ang nagsasalita sa iba't ibang wika, hindi babbling. Hindi no? babbling. Wika. Ano bang ibig sabihin ng San Pablo? Diretso sa Tres Brother Angel. Sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa Ayun. Diyos, Yung iba't ibang wika na nagsasalita ng ibig mga sabihin, tao. ang ibig sabihin pala ng iba't ibang wika na sinasabi dyan, mensahe mula sa Diyos, kapatid. Hindi yan shalala. Mensahe mula sa Diyos. Okay, patuloy Brother Angel, pagbasa. Mensahe mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang, nagsasalita ka sa mga tao, kinakausap mo yung mga tao, upang patibayin ang kanilang pananampalataya. Ayun. Upang patibayin ang kanilang pananampalataya, hindi para lituhin ang tao kung yan ba yung mula sa Diyos o hindi mula sa Diyos. Kapag nakakarinig ka ba ng ganun, nagkakaroon ba ng doubt ang ating pag-iisip o hindi? Nagkakaroon ng doubt. Kaya ka nga nagtanong dito kasi hindi ka sigurado eh. Di ba? Kasi hindi mo naunawaan. Pero ang sinasabi dyan ni St. Paul, sa kabilang dako, ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos, mensahe mula sa Diyos yan ang ibig sabihin ng magsasalita ng iba't ibang wika kasi hindi nga lahat ng pinapangaralan na salita ng Diyos ay parehas ang lingwahe. Yan ang point dyan. Hindi babbling. No? At ano ba yung sabi niya, Brother Angel? Palakasin ang kanilang loob at sila'y aliwin. Actually bro, yun yung binasa natin kanina. For the common goods of the church. Ibig sabihin, makakapagsalita ka, makakapagpatibay ka ng pananampalataya ng iba. Pero in other words, salita yun, hindi yung babbling nga bro. Yun ang problema dun. So, i-direct mo sa 4. Ang sariling pananampalataya ang pinapatibay na nagsasalita sa iba't ibang wika. Ngunit ang iglesia ng pinapatibay na nagsasalita ng mensahe pinapatibay ng nagsasalita. Bro, salita siya, hindi sa babbling. Nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Salita. Tandaan palagi kapatid, nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos. Yan po ang point ni San Pablo sa nagsasalita ng iba't ibang wika. Okay, hindi po praying like a pagan kasi ang babbling praying like a pagans yan. Malinaw yan. Ang pagsasalita ng iba't ibang wika ay mensahe mula sa Diyos na makapagpatibay sa mga taong nakikinig. Sa 5, Brother Angel. Ito sa 5, sabi ng Apostol Pablo, nais ko sana kayong lahat ay makapagsalita ng iba't ibang wika. Wika yan Ngunit mas gusto ko kayong makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos. So concern siya mismo yung sa message ni God. Higit na mahalaga ang nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Ayun, so mas importante daw yung messengers of God, yung preacher, no, kaysa dun sa iba't ibang wika. Ito nga, wika na to, mas concerned si Apostol Pablo sa mga mensahe ni God. Patuloy, maliban na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makapagpatibay sa iglesia. So ibig sabihin pala, kung may ibig sabihin, mas dapat maintindihan nila yung ini-speaking of tongue niya. Ganito, kung may nagpapahayag ng salita ng Diyos sa iba't ibang wika, ibig sabihin, nag-preach siya, hindi naiintindihan ng iba, kinakailangan na magpaliwanag. Okay, may nagpapaliwanag. Yun bang nagsasalala, sino nagpapaliwanag dyan? Wala naman Sinasabi lang nila, yun ay gift ng Holy Spirit. May nagpapaliwanag ba? Napakaiba ang sinasabi ni St. Paul, kinakailangan may nagpaliwanag. May nagpapaliwanag. Kung wala nagpapaliwanag, hindi yan sa mensahe mula sa Diyos. Patuloy naman namin dyan sa 6. Kaya nga mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo ng iba't ibang wika, anong mapapakinabangan ninyo sa akin? Wala. Wala pa rin. Wika na yun, wala pa rin.
Makikinabang lamang kayo kung tuturuan ko kayo ng mga pahayag ng Diyos. Ng kaalaman mula sa Kanya, ng mga mensahe ng Diyos at ng mga aral. Meaning to say, ang importante na angel na dapat natin makinig, Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ang salita ng kabuluhan. No? Ebanghelyo ang ibig sabihin sa Pablo dyan na dapat natin matutunan, Ebanghelyo ni Kristo. Sa 9 ba na angel, dito sa 9? Hindi, sa 7, ito na, sa 7, ito yung maganda. Sa 7. Maging sa mga instrumentong walang buhay, tulad ng plauta at alpa, paanong malalaman ni naman kung anong tinutugtog dito kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? Ibig sabihin, Brother Angel, kinakailangan na alam ng nag-preach yung kanyang ginagawa. Para bang hindi ba isang musikero na di porkit nakahawak ng gitara, tugtog na lang kahit sintonado. Nakuha niyo yung point ni St. Paul. Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, kinakailangan alam mo yung ginagawa mo. Alam mo yung pinapaliwanag mo. Nauunawaan ka ng mga tao. Kung hindi ka man nauunawaan ng iba, at least may nagpapaunawa. Kasi hindi na nauunawaan. Yan po ang mensahe dito sa 1 Corinto 14. Hindi po ito nangahulugan na babbling, praying like a pagans. Kasi kung titingnan nyo sa dictionary, ang babbling, praying like a pagans yan. Even sa Bible, panalangin yan ng mga pagano. I-direct na lang natin sa Brother Angel. Actually, sa 8, sabi pa rito, tuloy niya, at kung hindi malinaw ang tunog ng trompeta, sino maghahanda sa pakikipaglaban? So ngayon, yun na yung sinabi ko kanina. Gayon din naman, paanong malalaman ni naman ang ibig niyo sabihin? Kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nauunawaan. Yun ang babbling din siguro, no? Hindi na inawan. Para kayong nakikipag-usap sa hangin. Kasi nga, ang point kay St. Pablo dyan sa speaking of tongues, nauunawaan na ipapaliwanag, hindi nauunawaan. Kahit pa anong gawin natin mga kapatid, bumalintong man tayo ng makapito, hindi na sinuunawaan siya lala. Kasi hindi lingwahe yun. Gawa lang yan ng mga protestante. Wala sa kasaysayan ng simbahan, mayroong santo o santo papa o apostol man nagsyalala. Yan ang dapat nating alamin. Kung mayroon ng isang specific na tao na pagsimula nagsyalala na isang katoliko na santo, wala. Nag-umpisa yan mga protestante. Specifically, ang mga Pentecostal. Sila nagpa-umpisa yan. Ginaya ng mga katoliko ngayon na membro ng yung Catholic movement natin na ang tawag dyan? Catholic Charismatic Renewal. Charismatic Renewal. Ginaya nila yan ang turo ng mga Protestant, which is hindi yan turo na simbahan. No? So, suggest mo rin, Angel. Sige, para makuha natin ang konteksto nito. Maraming iba't ibang wika sa daigdig at sa bawat isa ay may kahulugan. Ngunit kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Anong silbi mo? Kung hindi kayo magkakaintindihan, Brother Angel, ano ang makakapagpapatibay ba yun sa iyong pananampalataya, Brother Angel? Kung mayroon kang kasamahan na nagsasalita na hindi mo nauunahan? Di ba sabi ko nga sabi ko nga, Brother Angel, nagbibigay lang sa atin yan ng kaguluhan sa ating isip. Doubt. Ang resulta, maghahanap tayo ng tao na makakapag-explain ano ang ibig sabihin ng mga narinig natin. Kasi kahit mismo yung nagsyalala, hindi rin na alam ano yung sinasabi niya. Tama ba, Brother Angel? Mali. Sa 13, Brother Angel, basta yung 13. Sa 12 muna, 11 yun kanina. Ngayon, ito yung 12 sabi niya. Yamang naghahangad kayo, ito na, bawal maghangad eh. Kailangan darating na lang yun, kusa eh. Yamang nangahangad kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sabi niya. Sikapin ninyong sumagana kayo sa kaloob ng makapagpapatibay sa iglesia. Ayun. Ang ibig sabihin kasi niyan dyan sa 12, yung kaloob ng Espiritu, hindi yan hinihingi, binibigay yan ng Diyos mismo.
Nga sabi ko, hindi mo na kailangan hingan yan kapag binigyan ka. Kasalanan yan sa pananampalataya natin, kasalanan ang hiningin ang kapangyarihan ng Diyos. No, hayaan mo bigyan ka ng Espiritu kung karapat-dapat ka kasi ang Diyos ang nakakaalam kung sino ang kanya bibigyan ng lahat ng mga kaloob na tulad ng makapagsalita ka ng iba't ibang wika at hindi babling. Ang siya lang po, babling po yan. Please, Brother Jando, Brother Angel. Ito yung maganda sa set 13, sa lahat ng nakikinig, no, charismatic. Sabi rito, dahil dito, kailangan manalangin. Kasi sabi niya, prayer of tongue yan eh. Kailangan manalangin ang nagsasalita ng iba't ibang mga wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Kailangan daw ipaliwanag. Hindi kailangan ipaliwanag, may pagpapaliwanag talaga. Itanong mo ngayon sa elder nyo, kaya mo bang ipaliwanag yan? Sinasabi nyo kamo sa gipot ka. 14. Yun. Okay. Sa 14 ko, kung nananalangin ka, ako, sabi ni Apostol Pablo, sa wikang yan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit hindi nakikinabang ang aking pag-iisip. 15, Diyos 15. Anong dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Okay. So, hindi na yan yung ano dyan. Direkto na lang natin sa ano talaga ang point sa Pablo dyan. Sa 26 mo na lang yung direkta, Brother Angel. Tapos, ayan, sige, sa 26 mo umpisan. Ganito ang ibig ko sabihin, sabi niya, mga kapatid. Kung ang iyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon. Ayun, may nagpapaliwanag noon. Yan ang importante. Gawin niyo ang lahat ng yan sa ipagpapatibay na iglesia. Kaya nga sa Catechism kanina, 2003, pinaliwanag natin, maipapaliwanag mo for the common good of the church. Yung speaking of tongue ngayon ng mga charismatic natin ngayon, hindi naman nila papaliwanag eh. So, ngayon na napapaliwanag, no? So, ilan dapat katao ang involved sa mga pagsasalitaan na iyan at yung mapapaliwanag? 27, basahin mo. Kung may magsasalita sa iba't ibang mga wika, sapat na ang 2 o 3. Salit-salitan sila at kailangan may nagpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Nagpapaliwanag pa rin mga kapatid. Brother Angel, 2 o 3. Sa speaking of tongues, hinihikayat ng lahat na mag-speaking of tongues. Tama, mali? Lahat yan pinapag-speaking of tongues. Speaking of tongues kasi nag-gift of the Holy Spirit yun. Pero sabi ni St. Paul, sa pagsasalita ng iba't ibang wika, dapat dalawa lang o 3, tapos ang isa mapapaliwanag. Napakalinan yan. The church, basahin natin. Balas na yan. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Ayun. Kapatid, kung hindi kayang ipapaliwanag ng preacher mo, kapatid, ang sinasabi niya, at kung wala mapapaliwanag, sabihin mo sa kanya, manahimik ka. Yan lang, para maunawaan niya. Brother Alvin, nakuha niyo po lahat yon, yung mga paliwanag? Pwede. Oo bro, mali. Wala mga pagpaliwanag, shut up! At saka sabihin mo, kapatid, sabi mo St. Paul, 2 lang o 3, ang isa magpapaliwanag. Bakit gusto mo kami lahat mag-speaking of tongues? Hindi para na tayo nito nag-aaway na walang alam ano pinag-aawayan. Yun na nga eh. Kasi iba nga yung konsepto na again, yung sinasabi ni St. Paul na ang sinasabi ni St. Paul na kaloob na pagpapahayag ng magsasalta ng iba't ibang wika, yun yung ebanghelyo. Ebanghelyo yun na kahit pa saan ka magpunta, kaya mong i-proclaim ang ebanghelyo ni Kristo. Yan ang ibig sabihin. Kaya nga, kung mapapansin mo sa ebanghelyo ni Jesus,
Sinugo niya ang kanyang mga alagad, dala-dalawa. Alam mo kung bakit? Mhm. Ang isa ang tutulong magpaliwanag. May katulong dapat ang isang ebanghelista. Hindi sarilinan. Di ba? Kumuha siya ng Oh, kaya 70 alagad sa Lucas, meron siya 70 alagad. Inutusan na yun. Tigda-dalawa bawat isa. Hindi niya inutusan na isa lang mag-ibanghelo. Hindi. Kasi ang isa, tutulong yun dun sa isa. Yan ang pwede San Pablo dyan. Na kapag pinagkalooban na kami ng Diyos na makapagsalita ng iba't ibang wika, yung isa siya magpapaliwanag doon sa mga hindi nakakaunawa. Hindi yun nakakahulugan na magsalalas ng dalawa. Hindi yun siya lala. Pagpapaliwanag sa Ebanghelyo, kapatid, hindi yan babbling. Tandaan mo ang babbling, praying like a pagan. Basahin mo nga ba dyan sa sheet ng Mateo sa NIV? Ano yan, Mateo? Sa sheet sa NIV. Size 7 sa NIV. Oh. Mateo 6:7 NIV. Ang sabi ganito, and when you pray, do not keep on babbling like pagans. Tingnan mo sa Google, ano ibig sabihin ng babbling? Google. Okay, so magbukas tayo ng Google. Wait lang muna. Wait lang. Dahil pabubuksan tayo ng Google eh. Wait lang. So, na natin dito ngayon. Bukas tayo ng Google. Wait lang. Okay. So, Google. Bubbling. Bubbling means the action or fact of talking rapidly and continuously in a foolish, excited, or incomprehensible way. Incomprehensible way, ibig sabihin hindi nauunawaan na pamamaraan na parang loko-loko, foolish way. Ganyan ba ang naririnig natin kapag nagsalala, kapatid? Ang isang tao? Ganyan nga, ganyan. Yan ang babbling. Kasi pinagbawal yan sa Bible. Kaya nga, wag mo sundin yan kasi hindi yan turo ng simbahan. Turo yan ng mga protestante. Brother Jando. Okay, so Brother Pedi, okay na ba yun? okay yung bro. Kaya nga natumbok ni Brother Junri na iba dalawa yung, sabi nga niya, dapat dalawa yung mga aral. Kaya ako nagtanong para mayroong mas mga aral. Parang hindi ko kayang ipaliwanag ng ganyan. Kaya ako nagtanong para may ebidensya ako, di ba? Ako, tanggap ko lahat yan, bro. Tanggap Okay. ko lahat yung sinabi nyo. Kaya yung purpose ko para sa enlightenment ng iba, para maintindihan. Sana ano mo to bro? Yun yung, I-download mo I-share tong, mo to. i-download mo tong ano na to, tapos i-ano mo sa kanila. paparinig ko to. Asan? Kaya nga ito yung purpose ko, bro eh. Kaya tumawag, kaya ako nagtanong tungkol dito. At Sige. natuwa naman ako may nag-react. Okay, thank you sa iyo bro. Ano. Okay na yun. Thank you, Lel. Thank you sa punto por punto. Brother Junrey, Brother Angel, thank you.